Oh, fix mo muna yung audio mo. Medyo ano siya. Mahina siya. Parang nasa CR ka. Parang nasa kwarto. Mga ganun. Yes, bro. Yes, bro. Mas maano. Pero mas maganda sana yung unang ginagamit mo ba? Medyo malakas yun. Pero ngayon, naiintindihan naman kung oo. Kaya yung I think sa ano mo 'yan. Sige, try mo para ano. Ako bro, loud and clear. Kay Pastor Oo. Eric, clear ba ako kay Pastor Eric? Yan, malakas. Yan yung maganda para pag sumigaw, ano talaga? Arrange ko lang yung mukha nyo, ha? Baka si Pastor Eric lang naman ang sisigaw-sigaw eh. Kailangan yan eh, kailangan. Ayan. Hello, mic test bro. Ito. Maulan ba dyan sa atin ngayon? Oo, maulan dito. Araw-araw umulan. Dito sa Mindanao, pero hindi ko alam sa Luzon. Baka mainit. Nasaan pa si Pastor Eric? Saan ka ba Pastor Eric? Sa Luzon ka ba? Cavite. Okay. Malapit yan sa Pag-asa, no? Hoy. Pwede. Pwede yan, Pastor Pascal. Oo, Nandiyan maganda ako. yan, maganda yan. Pagka, Maganda yan. Mahirap i-set up yan. Mahal pa. lalong-lalo na sa mga sa mga nagbabakasyon lang. Kasi siyempre pagka nagbabakasyon ka, very yung time mo. Maghahakot ka pa ng audience. Kukuha pa kayo ng venue. Ata sa barangay, tsaka sa meron kayong pero sila Pastor Rosendo, maganda yun sa Jollibee. O binayaran ng nila per person na may pagkain. Oo. Tapos hati sila doon, tag 20-20 ata. Wala. Oo. Kaso, ano yon? Anong setup nyo doon? Sa gym? Parang ganun? Sa mosque? Di ka pwedeng
Di ka pwedeng bumanat-banat doon. baka, baka, baka mag-alawat bar na sa likod mo. Alawat bar. Ah, bro, isend ko yung live natin, bro. Pa-share ha. Thank you. Naka-live na ba? Naka-live na. At follower. Grabe yung topic na to ah. Mga 2 weeks na to. Mas okay ako. Bro, yung September nga gusto kong i-dedicate sa mga Katoliko eh. Gusto kong marami akong topic against sa mga Katoliko. Tignan ko lang. Yan. Oo, tignan ko itong debate namin ni Brother Jando kung maging maayos. Then, Okay, bro. Start tayo. Okay, so we're live in 5, 4, 3, and go. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between CJCLS mga kapatid at COAT mga kapatid. Sa katawan ni Pastor Eric sa affirmative side at Pastor Brian sa negative side. Ang ating topic mga kapatid ay hindi ang mabubuting gawa ang nagpapakita na ligtas ang tao. So again mga kapatid, hindi ang mabubuting gawa ang nagpapakita na ligtas ang tao. So affirmative natin dito, Pastor Eric, negative si Pastor Brian. So sa ating setup ng debate, yung ating standard, no, 10-7-5, at yung ating rules mga kapatid, Russia TV, standard rules naman ito, yung 20 seconds, yung ating close-ended question, yung 10 seconds, saka yung mga sagutin ang tanong na naayon sa tanong, yung sa first stand, doon lang pwedeng magtanong sa inilatag ng katunggali, at saka yung aking dalawang warning, at meron din tayong isang objection lang at isang clarification every question, at hindi yung insult sa physical appearance, hindi pwede. Kasama na din yung out of topic at yung mga pagmumura. No challenge question din dito sa Russia TV, at syempre yung ating disconnection time limit, at yung moderator special authority. Meron akong power to execute new rules kung ito lang naman ay kinakailangan.
At by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Bro? 10-7, 10-7. 10 minutes cross. Ah, sige, request na 10 minutes. Okay ba sa kabila? Wala pong problema yung request ni Pastor Eric. Okay po yan, okay. Okay, so additional to na 3 minutes sa ating cross mga kapatid. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative at ang ating negative? Yes po, Brother Rasha. Okay, so before natin simulan ng ating debate, gusto ko muna kayong magpakilala mga kapatid. At syempre, pwede nyo ikwento kung paano nabuo itong topic na ito, ano yung history nito. At yung ano yung inaasahan nyo din sa inyong katunggali. So 9 natin, yung ating affirmative. Pastor, pakilala ka. Yung ating negative, pakilala ka kapatid. Ayun, una-una, shoutout po sa mga viewers natin. Of course, kilala niyo na po ako si Brother Brian, your Apostolic Intelligence. At salamat kay Brother Rasha at kay Pastor Eric. So, sinabi na ni Pastor Eric kung paano nagsimula yung debate na ito, kung saan nagmula ng mga kapatid. But again, ito sa debate mga kapatid, inaasahan ko na maging maayos, maging payapa, no? At ang Diyos, ang Panginoon, kung ano yung katotohanan, yun po ang tawag doon, magwagi mga kapatid. Yun yung makita, yun ang ma-expose, yung katotohanan para po mapag-aralan natin ng magkakasama po dito sa debate. Okay. So, simulan na natin ang ating debate mga kapatid. Kung gusto nyo yung mga ganitong content, please share yung ating live streaming or tag your friends mga kapatid. At eto mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes, Pastor Eric, sa iyong patutunayan na hindi ang mabubuting gawa ang nakapagpapakita na ligtas ang tao. Your time start now, Pastor.
ang nagpapakita na ligtas ang tao. Hindi tinuturo ito ng Biblia na yung gawa na siyang gawa o mabuting gawa na ipinakikita na ligtas ka. Walang ganong turo ang Biblia, mga kapatid. Walang ganon, kasi kung ganon naman ang aral, sa gawa tayo naligtas. Kasi yun ang nagpakita. Ngayon, sabi dito sa sa unang talata natin, sa Tito, basahin ko sa 3:4, ngunit nang mahayag ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao na hindi dahil sa gawa ng katuwiran. So dito maliwanag, no? Nahayag ang wika, no? Sabi dito na hindi dahil sa mga tagapagligtas at kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa ng katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ng kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas na muli ng kapanganakan at ng pagbabago ng Espiritu Santo. At kanyang ibinuhos na sagana sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo na ating tagapagligtas upang sa pag-aaring ganap sa atin sa pamamagitan ng biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pagkabuhay na muli na walang hanggan. So hindi naman pala sa gawa Malinaw to, no, na kahit dito hindi ipinakikita na sa gawang mabuti na ipinakikita na ligtas ka. Even do sa kaligtasan, maliwanag naman dito, mga kaibigan, no, mga tagapakinig, na ibinuhos ng Diyos yung kanyang saganang biyaya sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Ano yon? Yung pananampalataya kay Kristo. No? So, ibig sabihin, yung pananampalataya kay Kristo, yun yung nagpapakita na ligtas tayo, hindi sa mabubuting gawa. Yan ang nagiging problema natin. Nakabasa lang na mabuting gawa, na para baga, ayaw mo na mabuting gawa. Unang-una, mga kaibigan, no, hindi po tayo antay sa mabuting gawa. Hindi po, kasi yung mabuting gawa, ito po'y bunga ng pananampalataya. So dito, maraming nagkamali dito. No? At napakalinaw nito, hindi sa gawa ayon sa katwiran na ginawa ng ating sarili. Hindi doon hindi naman doon ang nagpapakita. Sa gawa na ligtas po tayo, mga kaibigan. So wala talagang ganon, na sa pamamagitan ng gawa, nagpapakita na ligtas ka. Walang ganon sa Biblia o aral ng Biblia. Anong tawag doon? Paano maipapakita na ligtas ka? Sa pamamagitan ng biyaya, ng pananampalataya, at ito'y biyaya ng Diyos. Maliwanag naman yan. Anong sabi po dito? Para maliwanag, lalo natin linawan, bagamat medyo sa iba ay talaga naman nalilito ang iba Yan ang nakalulungkot na bagay No? Ito, palasak na po ito. Sabi dito sa 2:8, no, ng Efeso, patuloy, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas. Ito lang, napakalinaw na ito Nasa biyaya, so ito yung biyaya, naligtas ka. Paano yung biyaya na yun? Saan yun? Paano makakamit yun? No? Nakatanga lang ba yan? Hindi. Ito yung biyaya, naligtas ka dyan. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa gawa. So, paano makikita ligtas ka? Malinaw, no? Na nung ikaw ay sumampalataya, automatic, ayun ang tinatawag na kaligtasan. Hindi sa gawa mo. Hindi sa gawa, hindi gawa, mabuting gawa, ang nagpapakitang ligtas ka. Anong tawag doon? Sa mabuting gawa. Sinabi na natin, ito'y bunga ng pananampalataya o gawa ng pananampalataya. Ngayon, ang sabi dito, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, lalo pang pinagtibay, hindi sa sarili mo. Tapos sasabihin mo, sa gawa ko, ako'y naligtas, ipinakikita ng gawa ko, naligtas ako, mali. So dito, makikita natin yung mga konteksto na nagpapatunay na hindi gawa talaga, kundi pananampalataya. Ngayon, yung mabuting gawa narito, baka sabihin ng iba, hindi mo binasa yung kasunod. Basahin natin. Sabi dito, hindi sa pamamagitan ng gawa, upang ang sino may huwag magmapuri, huwag maghambog, huwag kang magmapuri. Kasi marami nagsabi, ligtas ako. Paano may papakita? Sa gawa ko. Hindi daw dun Unang-una, maraming gumagawang mabuti, baka higit pa sa atin Hindi lang tayong mga Kristiyano ang gumagawa ng mabuti. Nandiyan ang mga Muslim, nandiyan ang mga Buddhism. Mabubuting gawa, pag nakita mo ba, ang buti naman ng tao yung gumagawa ng mabuti. Ligtas yun kay Kristo. Ganun ba ang pinapakita ng ng gawa na ligtas ka kay Kristo dahil sa mabuting gawa mo? Mali. Napakalaking mali po nito. Sabi dito, hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang sino may huwag magmapuri. Ang wika, sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus sa
para sa mabubuting gawa ng mga inanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ito pala paglakad lang. Ihinanda lang ito ng mga kapatid, itong mabubuting gawa after na ikaw ay maligtas, no, sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ayun na nga, nilalang ka na nung ikay sumampalataya. No? Hindi sa gawa, nilalang ka. Hindi sa mabuting gawa mo, nilalang ka ng Diyos. Mga kapatid. So dito, no, kaya tinutuwid natin, no, sa napakaraming mga mangangaral ngayon, sa mga debate na atin po napapakinggan at napapanood, itinutuwid po natin to, no, upang malayo po kayo sa kamaliang ito na tinuturo ng marami. Hindi naman tayo labas sa mabuting gawa eh. Suppose, actually, ito paglakad po ito eh. Bunga nga po ito ng pananampalataya, gawa ng pananampalataya. Pero, hindi tinuturo na itong gawa ay nagpapakita na ligtas ka. Hindi. Pag nakita yung gawa mo, anong nakikita doon? Yun ang tanong eh. Ano yung nakikita doon? Nakikita ba na ligtas ka? Ipinahayag ba na ikaw'y ligtas yung gawa mo? Hindi. Maliwanag doon. Huwag ka munang tumalo sa kaligtasan. Doon ka muna sa dahilan kung ba't ka gumagawa. Kasi bunga yun ng pananampalataya. So, ipinakikita yon na ikaw, gumagawa na may pananampalataya. Kasi bunga nga yun. Hindi na ikaw, hindi nangangulugan na hindi tinutukoy dito na direkta ka. Oy, gawa mo, ang buti, ligtas ka. Walang ganon. Ay, pinakikita mo ligtas ka. Dahil sa gawa mo, walang ganong aral. Wala pong ganon. Kaya dito, lumabas tayo para maliwanagan ng marami. No? Ngayon, babanat na naman ng iba. Ayaw mo na mabuting gawa. Against ka sa mabuting gawa, gusto mo masama. Sino naman nagsabi sa'yo? Di ba? Kung masamang gawa ang gusto natin, ba't nagpapakandahira pa tayo? No? Nagtitiis pa tayo na ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, sa ikaliligtas. Tapos, sasabihin ko, sa gawa ka naligtas. Anong tawag doon? Kalabang ka ng krus o dugo ni Kristo. Mga kapatid, no? Yan po ang maliwanag dyan. So, hindi po ito, no? Hindi po ito ang nagpapakita. Even po, no? Dito, sa sinasabi po dito, no? Ito po 'yung tinatawag po na tatak ng tatak ng katwiran ng kautusan. Yan ang tawag po diyan. Dito po kung atin pong babasahin, basahin po natin dito sa Roma. Minute. Ilan po? Minuto, bro. 1 minuto. Sige, tuloy tayo. Siguro may panahon pa naman eh. Okay. So, babasahin ko sa inyo, no? Ang sabi dito, ano ang ating sasabihin? Nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman. Sapagkat kung si Abraham na inaring ka na sa pamamagitan ng gawa, ay meron sana siyang pagmamapuri. Di ba? May pagmamapuri pa kung sa gawa. No? Ngayon, hindi naman sa ganon. Sapagkat sabi nito, datapot hindi sa Diyos. Hindi sa Diyos. Okay? Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya ibinilang na katuwiran. Yung kanyang pananampalataya. Ngayon, sa kanya na gumagawa hindi ibinibilang na biyaya ang gawa. Ang ganti kundi utang. So itong marami dito, utang eh. Kasi sa gawa talaga pinapakita daw yung kaligtasan. May utang eh. Ang sabi rito, datapot sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanyang umaaring ganap ng masama, ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na katuwiran. So, ito nga pala, mga kaibigan, mga kapatid, no? Ang tawag dito, no, ang tawag po dito, no, yung kanyang pananampalataya ay ibinibilang na katuwiran. Datapwat sa kanya na hindi gumagawa. So, walang gawa. So, pag hindi ka gumawa ng mabuti, dahil nga inaring ganap ka sa pananampalataya, ang tawag dito, no, na umaaring gawa sa masama at mabuti. Sabi ito, ang kanyang pananampalataya ay ibinibilang na katuwiran. So, di ba? Maliwanag naman to eh. No? So, katuwiran talaga, yung source nito, yung mabubuting gawa, kasi bunga niya yan eh. Hindi yung ligtas ka, kaya ka gumagawa. Napakalayo po ng gano'n. No? Hindi yung ligtas ka, na pinapakita na ligtas ka dahil sa gawa mo. Kundi yung pananampalataya na gumagawa at inaaring katwiran, no? Na tinasabi nito, na katwiran ng pananampalataya kasi nga hindi sa gawa. Di po ba? Yung pananampalataya mo.
Yan ang nagiging problema. Ang ginawa natin, tumalon agad tayo, nag-shortcut tayo eh. No? Binaliwala natin yung pananampalataya, dumundag tayo kaagad sa, oy, ligtas ka, bakit gumagawa ka? Hindi, ang problema, bakit ka gumagawa? Time. Dahil sa pananampalataya o gawa ng pananampalataya. Hindi Time. ligtas ka. Okay, so dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Brian, your time start na. Ito yung 10 minutes, bro, no? Yes, bro. Hello, bro Rasha, paki-confirm. Ito yung 10 minutes, no? 10-10 yan bro, hanggang Yes, ano, bro. sa cross. Sa ano, sa... Okay. Thank you. Sige lang. Okay. So, first question ko, Pastor. Itong topic natin na hindi ang mabubuting gawa ang nagpapakita na ligtas ang tao. Agree ka ba na yung topic natin ito ay yung tao na pinag-uusapan natin ay ligtas siya? Agree ka ba dyan? Yes. Na itong topic natin, ligtas na tao ang pinag-uusapan natin. Okay. Yes or no? Yes, Yes or agree no, bro? ako. Ayon sa Yes daw. Yes, agree ako. Ayon doon sa aking pagkaunawa. Hindi ko alam kung anong ibig mo sabihin sa topic natin. Basta ako, ayon sa pagkaunawa ko, na ligtas ka, pero hindi dahil gumagawa ka, dahil pinakikita ng gawa mo, naligtas ka. Yun ang topic natin. No? Yun ang topic natin. So, ipakikita mo ngayon na ikaw ay ligtas dahil sa mabuting question. gawa mo. Yan ang magiging problema mo. Okay, ulitin ko yung tanong ko. Hindi ako yung tinatanong ko yung topic natin, Pastor. Yung topic kasi natin, hindi ang mabubuting gawa ang nagpapakita na ligtas ang tao. Therefore, agree ka ba na yung tao dito na pinag-uusapan natin ay ligtas siya? Yes or no? Yes, ligtas siya. Kaya lang, hindi sa mabubuting gawa mo, ipinakikita na ligtas ka. Kundi ang stand ko, maliwanag naman, paulit-ulit tayo eh. Sa pamamagitan ito ng pananampalataya. So, ipinakikita ng pananampalataya na ligtas ka. Hindi ng mabubuting gawa mo, kaibigan. Yan ang nagiging problema natin. So, next question tayo. Next question. Alright. Salamat. So kung ligtas yung pinag-uusapan natin, ano yung gawa niya? Mabuti or masama? Kung ligtas ang pinag-uusapan natin, no, ang kanyang ginagawa mabuti dahil nga ito'y bunga ng pananampalataya. So, yung bunga ng pananampalataya, gawa ito ng isang tao, no? Ginagawa niya dahil doon yung kanyang bunga. Hindi ito ipinapakita ng mabubuting gawa na ligtas ka. So doon ang nagiging problema natin, seniorcut nyo. Yan ang magiging ituturo ko sa inyo, bakit yung seniorcut. Huwag nyo shortcutin. Pananampalataya. Okay. Ginamit mo yung Ephesians chapter 2 verse 10. Agree ka ba na yung sinasabi diyan na gagawa ng mabuti is yung mga ligtas? Ulitin ko yung tanong, no? Agree ka ba na yung tinutukoy sa Ephesians chapter 2 verse 10 na gagawa ng mabuti ay yung mga ligtas? Yes or no? Hey, pangalawang ulit na tanong, yes nga eh. Kaso ang problema nyo, shortcut kayo. Bakit siya gumagawa ng mabuti? Hindi dahil ligtas siya, kundi dahil sa ito'y bunga ng pananampalataya niya na nilalakaran niya. Hindi yung gawa niya ipinapakita dito na ligtas siya. Yun ang nagiging problema nyo. Yan ang tinutuwid ko nga sa inyo eh. Okay. Sabi mo, hindi sa mabubuting gawa nakikita ang ligtas. Pero ang sabi mo kasi dito, pananampalataya ang nagpapakita na ligtas tayo. Yun ang sinabi mo, ilang beses mo sinabi sa argumento. So pwede mo bang bigyang linaw sa akin kung yung salitang nagpapakita, pananampalataya ang nagpapakita. Paano pinapakita yung pananampalataya? Sa mabubuting gawa o sa masamang gawa? So ipinapakita mo yung pananampalataya, yung bunga mo. Malinaw sa Epeso, na ikaw nilalang ni Kristo sa mabubuting gawa. So yung pananampalataya may bunga na mabubuting gawa. Bro, objection muna. Stop muna. So Brian, may ano yon, may pagpipilian yon eh, mabuti or masama. So pili muna siya bago siya ipaliwanag. Okay, so ang pagpipilian dito, paano daw makikita, sa masama ba daw or mabuti? Brother Eric, pipili ka ba or mag-counter object ka muna? So ganito, Brother Rasha, counter tayo.
So, be Ah. specific yung tanong niya, no? Na yung kanyang tawag dito, yung kanyang tinatanong na ito ba'y categorical, specific kung ano ba yung talagang tanong mo. Kasi dalawa eh. Sige, pakiulit lang po. Okay, Okay, paulit na clarify lang, ko. paulit na lang. Time stop pa din yan ha. Okay, salamat Brother Rasha. Sabi mo kasi ang pananampalataya ang nagpapakita. So may ginamit ka na term na nagpapakita eh. So paano nga pinapakita ang pananampalataya? Sa pamamagitan ng mabuting gawa or sa masamang gawa? Alin? So, ipinapakita ng pananampalataya, uulitin ko, no? Yung bunga, yung mabuting Bro, gawa. wait lang. So ganito. Oh. Napunta na kasi dito sa objection. Tapos naka-time stop yung time ko. Ang problem kasi dito, yung makapili ka ng mabuti or masama. Ngayon, kung hindi ka makapili, bro, pwede ka sa 10 seconds. So, gagamitin mo ba? Or Hindi, bro. Counter tayo. Nag-object ba siya? Malinaw yung sagot Yeah. ko eh. Mabuting gawa eh. mabuting gawa? Proceed. Malinaw yung sagot ko. Paulit-ulit tayo, di ba? Proceed, bro. Okay, 20 seconds ulit, bro. So, Paliwanag inulit mo. natin. Kasi nga, ba't mabuting gawa? Kasi ngayon yung bunga ng pananampalataya mo. Kasi ang ginagawa niyo, tumatalong ka agad kayo doon sa sa kaligtasan na dahil gumagawa ng mabuti, ligtas. Hindi. Dadaan ka muna sa pananampalataya. Kasi sa pamamagitan ng pananampalataya, iniligtas ka ng Diyos. Ngayon, patunayan nyo, sa pamamagitan ng gawa, iniligtas kayo. At yun yung nagpapakita ng Next ligtas question. kayo. Next question. Okay. Pastor, ikaw ba would you consider yourself as saved? Kino-consider mo ba ang sarili mo na ligtas ka? Yes, next question. Yes daw. Okay. Salamat. So yung pagsisimba mo, yung pagtatanggol mo ng katotohanan, yung pagtuturo mo, yan ba ay mabuting gawa? Yes, mabuting gawa. Kaya nga ulit-ulitin natin, pang-5 beses na to eh. Yung mabuting gawang ito, no, hindi ito pinapakita na ligtas ako, kundi ito'y bunga ng pananampalataya na wala sa inyong aral. Kayo tumatalong kasi kayo kaagad eh. Gumawa ako ng mabuti. Oy, ano ka ba? Kristiyano o Muslim? Ligtas ka, Kristiyano ka, ligtas ka. Hindi ganoon. Huwag kang tumalon. Yan nga itinutubid ko sa Next inyo. question. No, para Next kayo mga question. tipaklong. Next question, please. Ang pogi ko. Sige, next question. Pastor, bakit ka hindi gumagawa ng masama? Dahil ba ligtas ka? Yes or no? Okay? Bakit ako hindi gumagawa ng masama? Dahil ba daw yung utos, ligtas ka? Dahil yun yung utos ni Kristo. Huwag kang gagawa ng masama. Objection. Okay. Bro, Pastor, anong objection natin? May may yes or no kasi yon. Sabi ko, Okay. bakit ka hindi gumagawa ng masama? Dahil ba ligtas ka? Yes or no? Okay. So, Pastor Eric, yes or no? Or counter object ka muna. Okay, so counter tayo, no? Okay, Sige. so yung ating pong sagot, no, na gumagawa ko dahil sa utos ni Kristo, yun yung aking tugon na pag sinabi utos ni Kristo, ligtas ka. Okay, so ganito, bro. Ang importante kasi sa akin yung pagpipilian ba. So kung hindi ka makapili, bro, pwede kang mag 10 seconds. So ngayon, bro, pipili ka ba ng yes or no? Or paliwanag ka lang? Sige. So, okay na, sagot na ako, bro. Okay. Pili ka muna, yes or no? Sige. Hindi, pipili na ako eh. So, iulan natin. Sige, yes tayo. Dahil nga sa utos ni Kristo. 10 seconds yan. Sige, bro. Dahil sumagot niya ako Brad ng yes eh. 20 yes? Dahil nga Okay. dahil nga sa Proceed, utos, bro. dahil sa utos ni Kristo. Hindi ka na masusunod kay Kristo kung hindi ka ligtas eh. No? Yan ang nagiging problema nyo. Ligtas ka, no? Saan? Sa gawa? Yan ang problema nyo. Tumalo na lamang kayo, para nga kayong mga tipakalong eh. Dahil sa pananampalataya, naligtas ka dahil sa pananampalataya. Kaya gumagawa ng Next mabuti question. dahil tibungan ng pananampalataya mo. Okay, follow-up question. Salamat, Pastor Eric. Sabi mo, sumusunod ka kay Kristo dahil ligtas ka. Tama ba? Yes or no? Alright. So, wave connect time ko. Okay. Brother. So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating cross-examination. Dako tayo sa ating first stand ng negative. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Pastor Jeramil Amlon. Ang tanong lang dito kung makagawa ba ng masama, proof ba na hindi siya ligtas? Shoutout din kay Kawagaro Teos, hindi bunga ng pananampalataya ang mabuting gawa. Ang dati niyang faith, good works ka, niligtas. Shoutout din kay Amy Alfonso nang iipit sa tanong si Bro ba daw. Shoutout din kay Jeff T. Orieta, naging tipaklong na. Shoutout din kay Elmer Chavez.
ang gawang masama, yun ba ay nagpapakita na ang tao ay hindi ligtas? Ano ang sagot mo, Eric? Shoutout din mga kapatid dito kay Jeramil Amlon. Gets ko na logic ni Eric. So mga kapatid, ako tayo sa ating negative pastor. Brian, your time start na, bro. Alright, salamat kay Pastor Eric tsaka kay Brother Rasha. Sa lahat mga nakikinig sa atin, ano. So, unang-una agree ako doon sa sagot ni Pastor Eric na ang pinag-uusapan namin yung ligtas. Okay? So, alisin natin yung idea na yung topic namin is patungkol sa taong hindi ligtas kaya siya gagawa para maligtas. So, ang pinag-uusapan namin ligtas, okay? So, yung argumento ni Pastor Eric kasi puro fallacy. No, para sa ina-assume niya na yung intindi ko gumagawa para maligtas. Hindi po, ligtas yung pinag-uusapan namin eh. Okay, ligtas yung pinag-uusapan namin. Okay? Ngayon, ganito yung logic eh. Ang logic niya kasi, halimbawa sa pagdadamit, ano bang damit ngayon ni Pastor Eric? Pang lalaki, pang babae? O pang lalaki yan. So ang tanong ko sa kanya, siya ba'y nagdadamit ng pang lalaki para maging lalaki or dahil lalaki siya? Eh sa kanya, sa pag-iintindi niya, parehas yun. Parehas yung logic. Di ba? Ang topic namin ngayon, kung ikaw ay ligtas, ano ba yung gawa mo? Ano ba yung nakikita sa'yo? Eh kita nyo, lahat ng tanong ko, pumabor sa akin. Lahat ng tanong ko, lahat ng sagot niya, pabor sa akin lahat ng sagot niya. Oh. So yun ang pinag-uusapan mga kapatid eh. Di ba? Ano yung gawa ng ligtas? Mabuti or masama? Tinanong ko siya. Hindi na ako pupunta dito sa argumento ko kasi maganda yung mga sagot ni Pastor Eric sa akin eh. Talagang favorable sa akin as negative. Kasi ang papatunayan ko mga kapatid, no? Actually siya yung magpapatunay. So doon sa kanyang stand mga kapatid, kaya nagfo-focus ako doon sa pinaka-topic namin dahil nga nawala siya doon sa topic namin sa kanyang argumento. Tumutok siya doon. No, strawman yun eh mga kapatid. Una-una hindi pa ako nagpapahayag pero ina-assume niya na ang pahayag ko is gumagawa para maligtas. Hindi pa ako nagpapahayag . Sana sa rebuttal lumabas sana yun kung napakinggan niya sa akin. No, pero hindi po ganoon mga kapatid. No, kagaya nga ng analogy ko, bakit nagdadamit si Pastor Eric ng panglalaki? Para ba maging lalaki siya or dahil lalaki siya? Magkaibang bagay yon. Kaya bakit tayo gumagawa ng mabuti? Para maligtas or dahil ligtas tayo? Dahil ligtas tayo, yun ang pinag-uusapan. Di ba? Kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil ligtas tayo. Wala tayong mentalidad na gagawa ko tayo ng masama na nabura sa isip natin yon, even though tayo ay nagkakasala, mga kapatid. Pero ang desire ng heart natin at ang gawa sa natin bilang mga ligtas ay mabuti. Kinumpirma na nga ng natin to ng ating kausap eh. Sana hindi niya na ako kontrahin kasi nag-agree na siya sa akin doon sa pagsagot niya, no? Dito punta tayo sa Matthew chapter 7 verse 16. Ano bang mga sinasabi diyan ng ating Panginoon mga kapatid, no? Na sa bunga nakikita, kung kapag ka mabuti ang puno, mabuti rin ang bunga. Hindi po pwedeng mabuti ang puno, masama ang bunga. No? Opposite yun, laban yun mga kapatid. So kapag ka mabuti ang puno, mabuti din ang bunga, mga kapatid. Yun ang sinabi doon. Pagka tumalong ka sa verse 20, ang sabi doon, you will recognize them by their fruit. So, makikilala nyo sila sa pamamagitan ng kanilang bunga. So, ano ba yung pagpipilian ng bunga? Mabuti tsaka masama lang eh. So, kapag ka mabuti ang bunga, mabuti ang puno. Kapag ka masama ang bunga, masama ang puno. Diba? Doon mo makikilala. Sa Titus chapter 2 verse 14, anong sabi po doon? Ang kausap diyan mga ligtas eh. At ang sabi doon, ang mga ligtas ay zealous for good works. Nandun yung pag-ibig natin, no? Ibig nating gumawa ng mabuti. Sino ba yung mga may ibig na gumawa ng mabuti? Yung hindi ligtas? Hindi po. Yung ligtas. Kaya nga mga kapatid, sa negative, no? Sa negative, pinapatunayan ko na yung mga ligtas gumagawa ng mabuti. Natural sa kanilang gumawa ng mabuti. Hindi para maligtas. Yung pinupunto sa akin ni Pastor Eric, yun po ay akusasyon. Wala po kong ganung unawa. Kaya nga kung mamaya, kung tatanungin niya ako sa cross niya mamaya, mga kapatid, nako, puro strawman to. Mamaya. No? Ephesians chapter 2 verse 10, malinaw, binasa niya, siyang gumamit eh. Ephesians chapter 2 verse 10. Sino ba yung sinasabi doon na gagawa ng mabuti?
O, yung hindi ligtas o yung ligtas. Of course, base doon sa verses 8 to 9, ligtas, mga kapatid. Di ba? Galatians chapter 5, verses 22 to 25. Ang sabi doon, we need to walk in the Spirit. Sino ba yung tinutukoy dito na lumakad sa Espiritu? No? Na kung saan, mga kapatid, binigyan tayo ng gift, yung fruit of the Spirit. No? Yan ay patungkol lahat sa mga ligtas, mga kapatid. So, lumakad tayo sa kabutihan, sa kalooban ng Diyos. Dahil tayo ay mga ligtas. Hindi para maligtas, mga kapatid. Kinukontra ko nga yung para maligtas eh. No, ang problema lang kay Pastor Eric, hindi niya alam yung kaibahan. Hindi niya alam yung kaibahan, mga kapatid. No, 1 Timothy chapter 6 verse 18, no? Ang sabi doon ni Pablo kay sa mga ligtas, mga kapatid, kay Timothy, no, kailangan tayo yumaman sa mabubuting gawa. Sino ba ang tinutukoy niya? Yung mga ligtas na. 'Di ba? Yung mga ligtas na kailangan yumaman tayo sa mabubuting gawa. Okay? So, bukod sa kanina mga pagtatanong ko kay Pastor Eric, ay kinumpirma naman niya yung aking posisyon, no? Ito yung ating negative presentation, mga kapatid. Actually, hindi na kailangan supposed to be eh. No, marami ako mga verse na dito na nilagay bilang pagpapatunay sana na yung mga ligtas gumagawa ng mabuti. Nakikita sa buhay nila yung mabubuting gawa. Okay? Now, hindi natin sinasabi na hindi sila nagkakasala, mga kapatid. That's another topic. Pero natural sa isang ligtas, natural tayo, tinawag ng Panginoon, niligtas ng Panginoon. Sabi nga ni Pastor Eric, siya daw ay ligtas. Tinanong ko kung ano yung mga gawa niya, yung pagsisimba niya, o yung kagaya nito, pinagtatanggol niya, ang sa tingin niya ay katotohanan. Di ba? O nagtuturo siya sa church, napapanood niya naman yan, online. Di ba? Yan ba yung mabuting gawa? Mabuting gawa. O. Pero kung siya ba yung hindi ligtas, hindi pa siya ligtas, gagawin niya ba yan? Hindi niya gagawin yan. Ginawa niya yan dahil tinawag siya ng Panginoon, naligtas siya, mga kapatid. Siya nga mismo nagsabi, mga kapatid, na yung ligtas ay sumusunod kay Kristo. Big 1,000 amen ako dyan. 1,000 amen ako dyan. No? Yan nga mismo yung negative position ko eh. Diba? Na ang aking papatunayan, yung taong naligtas, yung taong ligtas, no, gumagawa siya ng mabuti. Okay? So I think, hindi na necessary na pahabain ko ito. Itong mga kapatid. So, salamat, Brother Rasha. Wave ko na yung time ko para makapagtanong na si Pastor Eric. Okay. So, dyan nagtatapos, mga kapatid, ang first presentation ng ating negative. Dako tayo sa pagtatanong. Pastor Eric, your time start now. So, yes or no lang, naunawaan mo ba yung topic? Yes or no? Yes po. Okay. Next. Okay. So, naunawaan mo yung topic, no? So, tatanungin kita, no? Yun bang pananampalataya, no, ay nagpapakita na ikaw ay ligtas? Oo o hindi? Hindi po. Hindi mismo yung pananampalataya. Pero yung pananampalataya na yon, pwedeng mag-manifest sa gawa. Kasi ang tanong mo, yung pananampalataya ang nagpapakita. Hindi po nakikita ang pananampalataya eh. Pero once na ito po ay mag-manifest sa atin, yung kagayangan ng sagot mo sa akin, Pastor, makikita na yung gawa mo, yung pananampalataya. Okay. So, next question. So, kung hindi ang pananampalataya ang nagpapakita na ligtas ka o nagpapatunay, papaano ka naligtas? Sa mabubuting gawa o sa pamamagitan ng pananampalataya? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi kaya ako iniisip kong sasagutin ko kasi irrelevant sa topic eh. Pero sinagot ko na, sa pamamagitan ng pananampalataya. Next question po. So, salamat sa pag-amin. So, kung sa pamamagitan ng pananampalataya, ano nauna? Pananampalataya o gawa? 10 seconds. 10 seconds. Proceed. Okay. So sa akin, nagmamanifest yung pananampalataya internally and then externally nagmamanifest. Okay? So para sa akin, simultaneous siya. Next question. Sabay. Okay, sabi mo sabay, no? So, nung ikaw ay naligtas, gumagawa ka. At the same time, sumampalataya ka. Yes or no? Clarification lang sa tanong, pero pakiulit lang. Proceed paulit. Okay, sabi mo simultaneous, no? Sabay eh. So, nung ikaw ay naligtas, ibig sabihin, no? Gumawa ka. At sumampalataya ka, kaya ka naligtas. Tama, mali? Hindi po. Mali po. Naligtas po ako sa pamamagitan ng aking pananampalataya at yung pananampalataya po na yon may manifestation na gawa.
Gaya po ng thief, yung penitent thief, nung siya ay sumampalataya, nakita po doon sa gawa niya, nung sinabi niya kay Kristo na ngayon pa lang isama mo ko doon sa sa may gawa. So sabi mo, ano bang totoo? Sabi mo ngayon, naligtas ka ngayon sa pananampalataya. Tapos yung una, dalawa, simultaneous, gawa at pananampalataya. So linawin natin sa pakinig ng mga nakikinig. Saan ba talaga yung totoong sagot mo? Naligtas ka sa pananampalataya o simultaneous gawa at pananampalataya? Saan sa dalawa? Okay, sagot ko diyan parehas po 'yan. Parehas, okay? Ang ina-assume kasi ni Pastor Eric, magkahiwala yung gawa doon sa pananampalataya. Ang tinutukoy ko yung gawa ng pananampalataya. Kahit siya mag-agree na yung pananampalataya, sabi niya kanina nakikita daw eh. Oh. Tinanong ko siya kung paano nakikita sa gawa daw. So ngayon inamin mo ngayon, gawa ng pananampalataya. So ngayon naniniwala ka ngayon sa akin, no? Na yung gawa ng pananampalataya ay nagpapakita na ligtas ka. Tama, mali? Tama nga po. Sangayon nga ako sa iyo. Ikaw nga po ang nagsabi. Ang gawa ng pananampalataya ay nagpapakita na ligtas. So may external ka na ginagawa na nakikita. Yun ay nagpapakita na ligtas ka, hindi para maligtas. Okay. So sabi mo ngayon, ang gawa ng pananampalataya, nagpapakitang ligtas ka. No? Sabi mo. Ngayon, tatanungin kita, yung gawa ba, no? Yung mabuting gawa ba, no? Ay nagpapakita na ligtas ka? Yes po. Yung mabubuting gawa, ligtas ka na eh, di ba? Hindi ka naligtas sa pamamagitan ng gawa. So, nung naligtas ka na, mabubuti na yung gawa mo, nakikita na yon yung gawa mo. Kagaya nga po ng sabi niyo, sagot niyo sa akin sa mga tanong ko kanina. Next question po. Okay. So, ano yung mabubuting gawa? Inaamin mo ba na yung mabubuting gawa, ito'y bunga ng pananampalataya na hindi ipinapakita ng mabubuting gawa na ligtas ka, kundi ng pananampalataya na ikaw ay ligtas? Tama, mali? Paki-clarify po yung tanong. Anong clarification? Okay. So, clarification. Sige, paulit. So, ngayon, ito tanong, no? Ibig sabihin, no? Yung pananampalataya ang nagpapakita ngayon na ligtas ka. Dahil sabi mo, yung gawa ay bunga lang ng pananampalataya. Tama, mali? Yung bang pananampalataya o yung bunga ng pananampalataya na ikaw ay ligtas? 10 seconds. Kasi sa akin parang loaded yung tanong niya. Hindi nga po ako agree na yung pananampalataya. Kasi ang pananampalataya nga, hindi nakikita yan. Not unless mag-manifest siya. Yung manifestation niya, yung external manifestation, ito yung gawa ng pananampalataya na nakikita. So, ngayon, sabi mo ngayon, hindi ka na agree na yung pananampalataya mo ay hindi nagpapakita na ligtas ka. Nung sinabi ko ba na ako'y nananampalataya sa iyo, O Panginoon, pananampalataya ko, na ang Panginoon ay tagapagligtas ko. Pinapakita ba dito sa iyong mga salita at pananampalataya na ligtas ako dahil wala akong gawa? Oo o hindi? Paki-clarify yung yung Okay, tanong. paulit. Time stop tayo. So, yung pananampalataya, sabi mo, no? Sabi kasi ni Pablo, no, na ang tumatawag ka sa Panginoon ay maligtas. So, yung pananampalatayang ito na ipinapakita ni Pablo na ligtas ka even doon, no, sa sinasabi ni Pablo na sa pananampalataya na ligtas ka, no, inaamin mo ngayon. Sabi mo hindi eh. No, kinokontra mo ngayon ang Biblia na hindi sa pananampalataya, no, ang nagpapakita o nagpapatunay man na ligtas ang tao. Oo, hindi. Hindi ko maintindihan yung tanong niya. Teka lang naka-stop, time stop, no? Ay, hindi. Ito yung pagkakaroon. Okay, sige. Clarification lang, bro. Okay. Mag-clarify Ay, tayo. object. Time stop. Sige. Clarification lang. Sabi mo Ang pagkakaintindi ko sa kanya, Kasi Sige, Wait lang, sige, mauna Pastor muna si Pastor Brian, tapos si clarification. Bro Eric, ha? Sige. Ayan, sige. okay, doon sa tanong niya kasi parang ina-assume niya na ang pagkakaunawa ko, hindi sa pamamagitan ng pananampalataya, naligtas ang tao. Which is, I agree nga ako doon. So, pakilinaw mo yung tanong mo, Pastor. Okay, sabi mo kasi Okay. no, hindi yung pananampalataya nagpapakita, no, na ligtas ang tao. No? Sabi mo kanina, ngayon tinatanong kita, no? Nag-a-agree ka ba ngayon na sa pananampalataya ko kay Kristo, ipinakikita ng pananampalataya ko ng aking pananampalataya na ako'y sumampalataya kay Kristo, ipinapakita ba na ako'y ligtas, no, na wala pang gawa? Oo o hindi? Yes, oo. Okay? Oh, yes, yes. Thank you. Okay. So, maliwanag. No? Sa pananampalataya pala, no?
Hindi sa gawa, ipinapakita na naligtas ka. Isinabi mo yan sa sarili mong bibig. Tama, mali. Ulitin lang natin sa pakinabangan ng mga nakikinig. Sige, ulitin mo, Pastor. Ulitin mo yung tanong mo. So, yun, umamin ka na ikaw, sa pamamagitan ng pananampalataya, ipinapakita ng aking pananampalataya na sinabi ko, nananampalataya ko, naligtas ako. So, umaagree ka ngayon sa akin na sa pamamagitan ng pananampalataya, nagpapakita, naligtas ako. Na sinabi mong, oo, yes, umaagree ka. Ulitin natin, tama ba? Oo, hindi. Ito, may objection ako. Objection ako. Pero ito for clarification na. Kasi yung word niya na naligtas at naligtas, parang the same sa akin. Ano ba yung pinupunto niya? Naligtas ka sa iyong pananampalataya or nagpapakita na ligtas ako? Yes. Parang parang may confusion ako doon sa tanong niya na yon. Ano ba yon? Nagpapakita na nag-guess mo, brother Asya? Okay. So, kakaiba nga yung ano mo doon, view pag yung word na patungkol sa sa naligtas. Kasi parehas yung ginamit, yung naligtas. Magkaiba yung tono. Sige. Bro Eric, clarification lang yun sa akin, bro. Ganito, clarification yun. Okay. Depende yan kay Bro Eric kung ika-clarify niya. So, Bro Eric, ikaw to. Clarify tayo kasi unang-una, Sige. malinaw naman yung tanong natin, on the record naman yan no? Nung ako'y sumampalataya, no, na nagpapakita na ako'y ligtas, no? Na ako'y ligtas. So umamin siya na ipinapakita pala na ligtas ako. Yun lang naman kasimple. So inuulit ko lang, talaga bang totoo ang sinabi mo na sa pamamagitan ng pananampalataya ko ay ipinapakita na ako'y ligtas? Bali, doon pa lang daw sa pananampalataya niya, napapakita na niya na siya ay ligtas. Na wala pang gawa doon ha. So yun yung binanggit ni Eric kanina. So yes or no? Yung tanong doon. Okay, sa pananampalataya ay yes or no ba ang tanong? Yes or no? Oo. Tama ba daw, yes or no? Yes or no? Sa pananampalataya, teka lang. Sa pananampalataya mo na walang gawa, na naligtas ka na or nagpapakita na ligtas ka? Hindi. Ganito, isang clarification lang tayo para hindi tayo mag-stuck dito. Kung hindi malinaw sa'yo dito, Pastor Brian, you can use your 10 seconds para mag-move on tayo. Okay, sige. So either clear yan sa'yo or hindi. Anong gagawin mo? Yung yes or no? 10 seconds. 10 seconds. Proceed. 10 seconds. Okay, naligtas ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay, pero nakikita yung pananampalataya, gaya nga ng sinabi ni Pastor Eric kanina, no, sa external manifestation niya yung gawa. Yung gawa na yon hindi po yun hiwalay sa pananampalataya. So, Brother Rasha, siguro sa pag-amin po ni Brother Brian na ligtas ka sa pamagitan ng pananampalataya at ipinapakita, minamanifest niya ng pananampalataya na yung kanyang gawa, sapat na yon yung kanyang pag-amin. So, Okay. So, diyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. Dako tayo sa rebuttal dito, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Jeff T, Pastor Jeff T ng PAM. Medyo nagkakagulo ang tanong ni Bro Eric. Para sa akin, na viewers, klaro ang sagot ni Bro Brian ba daw? Shoutout din kay Elmer Chavez, hindi nga makikita ang pananampalataya. Shoutout din kay Jeramil Amlon, tricky yung tanong, meaning pananampalatayang ligtas na at sabi ni ba daw, ang pananampalataya hindi nakikita. Shoutout din mga kapatid dito kay Darling May, Sibunga, Bro Eric, magulo ang tanong mo. Shoutout din mga kapatid kay Kawagaro Teos, sabi niya faith lang makasave ng tao. At okay, dako tayo sa rebuttal. Mauna si Pastor Eric dito. Again, ang topic natin, hindi ang mabubuting gawa ang nagpapakita na ligtas ang tao. Your time start now. Okay, so yun po, napakalino na naman. Hindi naman dito topic natin na yung pananampalataya kung nakikita o hindi. Hindi ganun ang topic natin. Kundi kasi yung pananampalataya, ito po yung pananampalatayang ito, nagmamanifest po ito na ligtas ka. Kaya nga nung tinanong ko siya kanina, nung ako binagsalta, Lord, sumasampalataya ako sa iyo. Yung aking bang pananampalataya, nagmamanifest ba na ako'y ligtas? Sabi niya, oo eh. Hindi ko naman sabing maliligtas eh. Kaya nga, pag sinabi mo na, nalilito ka, ganyan, mga views, nalito, hindi naman nakakalito yung tanong ko eh. Malinaw naman yan eh, naligtas ka eh. Di ba? So, hindi pinag-uusapan yung pananampalataya kung nakita o hindi. Pero ito yung nagmamanifest, naligtas ka. Sa pananampalataya, kaya inamin niya na nga eh. Kaya ngayon naive ko dahil sa pananampalataya, ligtas ka eh. Ipinakikita ng pananampalataya eh. So, anong sabi niya?
yung ano, yung pananampalataya naman daw, ito naman yung ano, nagiging resulta, yung mabubuting gawa. So ito naman yung topic natin eh. Kaya doon ko lang siya hinuli, no? Unang-una, no, pinapakita ko rito, ano ba yung ano, yung mabubuting gawa? Tama eh, bunga ng pananampalataya. So malinaw naman yung topic natin eh. Hindi naman dito ang topic dito, no, na sinasabi ni Brother Ryan na ako ba hinalilito daw. Hindi, alam ko yung topic. Ang topic natin dito, ligtas ka. Ha? Ligtas ka. Pero yung kaligtasan mo, itong magiging ligtas mo, no? Ano ba yung nagmamanifest na ligtas ka? Doon ba sa mabubuting gawa mo? Hindi. Inamin mo na itong mabubuting gawa, bunga ito ng pananampalataya. At hindi ito nagmamanifest na ligtas ka. 'Di ba? Bunga eh, sinabi niya, 'di ba? Na yung mabubuting gawa, no? Ito'y bunga ng pananampalataya. Maliwanag yung kanyang sagot dun eh. No? At yun yung stand niya, at yun din yung stand ko. Bunga ito. 'Di ba? So, hindi topic dito na naligtas ka, yung sinasabi niya. Ano naman ang kausap mo? Sasabihin ko ba, oy, yung pananampalataya ang nagpapakita na ililigtas ka? Ano 'yon? 'Di ba? So nagkaroon siya ng kalituhan dito kasi nga hindi nga makasagot sa mga tanong natin. Binabaling niya na sa ano, sa filosofiya, pero hindi ganun ng tema eh, no? Ipakita mo, no, na yung kaligtasan mo, no? Yung kaligtasan mo ipinapakita nito yung kaligtasan mo sa pamamagitan ng gawa mo. Kaya nga doon nagkalempang-lempang ka na, bakit? Kasi sabi mo, dual ka, simultaneous. Pero nung sinabi ko naman, ano ba talaga? Simultaneous or pananampalataya na ikaw ay ligtas? Hindi, pananampalataya. Tapos bumalik ka naman sa simultaneous. So ano ibig sabihin nun? Ano yun, natutulong na yung dila mo. Yan ang nagiging problema sa atin. No? Nakikipagdebate tayo, hindi natin kayang tayuan yung stand natin. No? Ang sinasabi lang natin, nalilito, hindi alam yun. Hindi alam natin yung topic. Kaya tinanong kita, ikaw ba talaga naunawaan mo yung topic natin? Sabi mo naman, oo eh. So, naging panatag ako nung naunawaan mo yung topic. Di ba? So, yan ang naging problema, ano? So, ngayon, kung titignan po natin yung kanyang mga sala-salabit na sagot, no? Ayun pala naman ang sagot niya, no? Uma-agree din sa atin na yung pananampalataya ang nagpapakita at nagpapatunay na ligtas ka, hindi sa gawa. Hindi gawa. Kasi sabi niya naman yung gawa daw, yun naman yung ano, yung bunga naman daw ito ng pananampalataya. So kaya nga sabi ko, tipaklong ka. Bakit? Kasi pumupunta ka kaagad doon sa kaligtasan, gayong meron pa ng pananampalataya. Di ba? Kasi una-una, halimbawa, isa akong Buddhism. Gumagawa ako. So, ang buti ng gawa na ito ligtas to. Ligtas to kasi mabubuti ang gawa. Pinapakita na ligtas ka. Ang pala, hindi ako naniniwala kay Kristo, anti-Kristo ako. Tapos sa gawa mo, papakita na ligtas ako. So, yun yung kinokontra natin. Kaya maliwanag, ang tinuturo ng Biblia, sa pananampalataya, ibukas mo bibig mo. Nananampalataya kay Kristo. No? Na siya ay Panginoon at tagapagligtas. Ligtas ka. Walang gawa. Di ba? Walang gawa. So, yung gawa na lang, ito na lang yung bunga ng pananampalataya mo. Yun ang hindi maunawaan ng ating kaibigan. Hindi niya maunawaan to. Akala niya, yung topic namin, ililigtas pa lang. No? Kaya naman itong mga nagko-komento, no? Na hindi nila alam na ano ba talaga ang topic, nalilito sila. Kasi nga, nililito sila ni Pastor Badaw sa topic na to. No? Nililito sila eh. Akala niya, ginagawa niya, no? Ginagawa niya na yung topic daw namin ililigtas pa lang. Paulit-ulit siya eh. Hindi naman natin topic na ililigtas pa lang. Iniisip ko, kaya tumatawa ko, sino ba nasabi siya na ililigtas pa lang? Sa pananampalataya ililigtas ka. You know? Kaya nga yung bungad natin, hindi ililigtas, kundi ligtas ka. No? Niligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya. At bakit? Kasi ito nga pananampalataya, no? Itong pananampalataya, ito nga yung nakita sa'yo sa pamamagitan ng paghahayag mo na si Kristo ang aking Panginoon. Doon. Huwag mong pag-simultaneous, paghaluin. Kasi pag pinaghalo mo yan, ang daming mabubuting gawa, ano uunahin mo doon? Lahat ba gagawin mo para maligtas ka kasama ng pananampalataya mo? Yan ang pagkakamali ng sagot mo. Doon ka nahuli, kaibigan. Doon ka nagkamali. Kaya nga nalito ka na. Nag-alibay ka na lang na hindi ano yung tanong. Hindi. Andino naman ang tanong at naunawaan naman ng mga nakikinig yan kung ano yung ating katanungan, kaibigan. Ha? So, maliwanag yung ating mga poste. No? Hindi niya tinibag yung poste natin eh.
Ang dami nating poste, wala man lang siyang sinaling din sa poste natin eh. Siya, hindi naman siya nagbigay ng poste eh. Di ba? Hindi siya wala eh. Wala. Brother Russia, sige, wave na lang po natin. Wala eh. Dako tayo sa second cross, Pastor Brian. Another 10 minutes. Your time start now. Alright. Sino ba nagpasok ng pananampalataya sa topic? Ikaw ba o ako? Oh, yun yung aking stand. O, yun ang aking stand. Kasi itong aking stand, hindi yung gawa ang nagpapakita. Anong gagawin ko? Tutunga nga. Oy, maniniwala ka agad ako sa'yo. Oy, gawa nga ang nagpapakitang ligtas ka. So, yun ang tibagin mo. Yung aking stand na yung pananampalataya ang nagpapakita at nagpapatunay na ligtas ka. At sumang-ayon ka na ligtas ako sa pananampalataya ko. Next question. Next question. Okay. Bunga ng pananampalataya ang gawa ayon sa'yo? Yes or no? Yes. Lumakad ka nga eh, no? After mo maligtas, lumakad ka ayon sa sa mabubuting gawa na nilalang kay Kristo Jesus nung una. Ang dami nagpapatunay yan. Na itong mabubuting gawa, bunga yan. Bunga yan ng pananampalataya. Hindi yan napapakita na ligtas ka, kundi yan ay bunga ng pananampalataya. At yung pananampalataya, yun yung ligtas. So bunga yan na lang yan. Doon nga kayo nalito eh. Kaya nga tinuturo ko sa inyo eh. Okay. So, sabi mo ang ligtas ay nakikita sa pananampalataya at yung pananampalataya ay may gawa. Yes or no? Oh yes. Yung pananampalataya nga bunga nga yun ng kanyang pananampalataya. Pero ligtas na siya sa pananampalataya. Kaya nga sabi ko sa iyo, para kang tipaklong kasi lumulundag ka kaagad doon sa sa una, hindi mo sinasaling yung dahilan kung bakit ka gumagawa ng mabuti. Yun ang tibagin nyo. Tibagin nyo ako ngayon na yung pananampalataya ang siyang nagpapakita ng mabubuting gawa na ligtas ka ay na hindi ka ligtas. So nakikita sa ligtas ang mabubuting gawa. Yes or no? Oh, inulit mo na naman ang tanong mo eh. Nakikita sa ligtas yung mabubuting gawa kasi nga bunga nga yun. Huwag ka munang tatalon doon sa ligtas ka, naligtas ka doon. Bunga yun eh. Bakit ka ba naligtas? Di ba sa faith? So yung faith, yun yung bunga niya. Huwag mong sabihin na yung kaya ka naligtas dahil doon sa sa gawa mo, ng pananampalataya sa mo, sa gawa, napakita. Hindi. Sa pananampalataya yun. Bunga na lang yan. So yan ang gusto kong sabihin sa mga nakikinig. Dapat mo unawaan nyo ito para huwag kayong maligaw. Next question. Okay. So yung pananampalataya sa'yo nakikita o hindi? Okay. So yung pananampalataya, hindi siya nakikita. As is, pag sinabing yung pananampalataya hindi nakikita. Pero yung pananampalataya, ito yung pruweba mo, Yung pruweba mo na ikaw'y ligtas. Iba yung tema mo kasi, yung pananampalataya na hindi nakita para bagang yung langit, nananampalataya ko, hindi talaga nakikita yan. Nakita mo ba ang langit? Pero sinampalataya mo. Si Kristo nakita mo ba? Pero sinampalatayanan mo. Yun yung pananampalataya. Okay. So kung hindi nakikita ang pananampalataya, paano siya makikita? Sa gawa ba? Yes or no? No, hindi siya sa gawa. Kasi nga, ito nga yung sinasabi natin na yung pananampalataya, ito yung tinatawag na siya yung nagpapahiwatig na ligtas ka dahil nga paano mo nakita si Kristo? Nakita mo ba siya sa gawa? Literal, hindi naman eh. Kundi sinampalatayanan mo. Yan, di bagay niyo yun. Nakita niyo si Kristo, nakita niyo yung langit, yung sinampalatayanan mo yung Diyos, nakita mo? Hindi. Yun yung kaligtasan na hindi mo nakikita. Huwag niyong gawin yung pananampalataya, gawin yung, nakita yan, kaya ligtas. Ginagawa niyo sa gawa, na nakikita. Mali yun. Mali, okay. Mali. So, sabi mo, hindi nakikita ang pananampalataya at hindi nakikita sa gawa ang pananampalataya. Okay? Ngayon, ang tanong ko sa iyo, sabi mo kasi, diyan sa rebuttal mo, ibukas mo yung bibig mo, sabi mo ganun. Sabi mo yung kanina ibukas mo yung bibig mo. So, yung pagbukas ba ng bibig mo, yung ba ay gawa na nakikita o hindi nakikita? Hindi yung gawa. Yung bang salita, gawa? Sige nga, saan mo patunayan mo sa akin na yung salita, gawa? Objection. Objection, Ang tinatanong ko sa kanya, yung pagsalita niya ba, yun ba ay gawa na nakikita o hindi nakikita? Okay, so alin sa dalawa? Okay, so pili muna bago sagot or 10 seconds to. Pastor Eric, may counter objection ka or pipili ka muna? Okay. So, counter tayo. Nasagot ko na nga. Ang lino naman eh. Hindi nga eh.
Dapat marunong siyang umunawa eh. Okay, bro, ano nga yung pagpipilian ulit, Pastor Brian? Sabi niya kasi, yung pagbukas ng bibig mo. So, yun yung tanong ko eh. Kaya yung tanong ko sa kanya, yun ba ay gawa yung pagbukas ng bibig? Okay? Yung ba ay gawa na nakikita or Okay, hindi okay. nakikita? So, Yung hindi. sagot niya kasi, general na gawa eh. Yung sagot niya, Basta- general na gawa eh. O, basta ang sagot niya hindi dito. Proceed lang to. Oh, hindi ko narinig yun. Hindi ko narinig yung pagka hindi niya. Okay, proceed, bro Eric. Okay, so hindi nga eh. No? Hindi nga, kasi unang-una, wala ka mapapatunayan yung salita, yung kanyang bibig, gawa yung kanyang sinasalita. Ang nakita mo lang, yung muestra, yung sarili ng tao. Pero yung pananampalataya, yun ang problema sa inyo. Nagsalita ako sa pananampalataya, akala nyo nakita nyo yung aking pananampalataya. Yun ang problema eh. Ang ibig Next sabihin question. na nakita, nagpapatunay yung aking pananampalataya na ako'y ligtas. Doon Next kayo question. nagkamali. Nahinarap Okay. yan. Sabi mo, ang nakita lang ng mga tao, yung muestra ng bibig mo. Okay? So, ang tanong ko, yung pagmuestra ba ng bibig mo, gawa mo yon o hindi? Ay, hindi nga eh. Paulit-ulit tayo eh. Pananampalataya nga yun. Ha? Sige, pakita mo sa akin. No, yung aking salita. No? Alam mo ang salita ko, hindi ko ibubuka yung bibig ko. Pero ang nakikita ron, no, yung pinatutunayan ng aking salita, pananampalataya, hindi gawa. Yan ang tibagin mo. Na yung salita ay gawa. Oh, next question tayo. Okay, ito off topic nito kasi kanina pa kami off topic eh. So, paki-define mo nga yung gawa na kanina mo pa paulit-ulit na binabanggit yung gawa. Pag ba sinabing gawa, i-define mo nga kung ano yung pagkakaintindi mo diyan sa gawa na yan. Just for the sake ng audience natin. Go. Okay. Pag sinabing gawa, unang-una, sinabi na natin, ito yung mabubuting gawa na ginagawa mo. No? Yan yung mabubuting gawa na ginagawa mo, tulad ng pagtulong, no, ginagawa mo. Hindi yun na ligtas ka kundi gubungan ng pananampalataya mo. No? Pero iba yung tinutukoy mo na para bagang gumalaw lang ako, gumanyan lang ako, nagsalita ako, gawa. Hindi, ang Next pinakikita question. ng pananampalataya, kaibigan, mali Next ka question. nun. Okay, at least para malinaw, no? Kasi hindi kami magtagpo dito eh. Okay. So, ano ba yung mga tanong natin dito? Ang topic ba natin dito sa topic na kinasahan mo at ikaw ang affirmative, ang pinag-uusapan ba natin ay mga Kristiyano yan? Yes or no? Oo, ligtas nga eh. Ligtas nga eh. Alright. So, ligtas siya. Okay. So, ngayon, itong ligtas na ito, naligtas ka, ligtas ka, at ipinapakita na ligtas ka, hindi sa gawa mo. Kasi kaya nga ligtas eh, ba't ka ba naligtas? Tinanong nga kita kanina, ba't ka naligtas? Sabi mo sa faith eh, hindi na sa mabuting gawa eh. O ibig sabihin, doon ka nagkamali, akala mo, pinakikita at pinatutunayan na mabuting gawa, naligtas ka. Eh inamin mo sa faith eh, wala pang gawa eh. So doon ka bumuhal, kaya nga sabi ko, pupulbusin kita eh. Next question. So kung Christian pala ang ating pinag-uusapan, bakit mo dinadama yung mga Hindu, may binanggit ka pa na Muslim mabubuting gawa? Eh Kristiyano pala yung ating pinag-uusapan, bakit mo sila dinadamay? Kaya ang topic natin, no, bakit mo sila dinamay? Bakit mo dinamay yung mga Hindu mabubuting gawa nila? So, At mga ibang hindi ko dinamay. Ipinaunawa ko lang sa inyo na hindi sa mabubuting gawa na ipinapakitang ligtas ka. Ha? Hindi sa mabubuting gawa. Kasi maraming gumagawa na mabuti. Kayo humahatol kagad, ay ang buti niyan. Ligtas yan, Kristiyano yan siguro. Kristiyano yan. Yan ang problema nyo. Kaya pinatutunayan ang topic natin, hindi sa mabubuting gawa. Kasi maraming gumagawa na mabuti. Hindi nga kami kilala kay Kristo pero pinatutunayan ba yon? Pinakikilala ba na siya'y ligtas? Hindi. So yun ang nagiging problema nyo. So nagbigay lang ko na mababaw na analogy para maunawaan ninyo na hindi mabubuting gawa. Question. Kundi pananampalataya. Okay, yung good works ba, yan ba ay tumutukoy sa kaninang sinagot mo na pagsisimba mo, pagtatanggol mo sa katotohanan, kagaya ng ginagawa mo ngayon, pagtuturo, pagpangangaral, yan ba ay mabubuting gawa? Yes or no? Yes. Pangatlong tanong mo na yan, sabi ko nga mabubuting Okay. gawa yan eh. So bakit mabubuting gawa? Kasi nga, bunga nga ng pananampalataya mo. So bakit ka naligtas? Dahil sa pananampalataya. So bunga na lang to. Hindi ito dinidirekta na yung mabubuting gawa mo ay pinapakita o pinatutunayan na ligtas ka.
Yun ang nagiging problema ngayon sa inyo, Brother Badab, o sa mga marami. No? Yan ang problema nyo ngayon. Yan ang solve nyo, paano nyo ibubuwal yan. Next question. Okay. So, wala ka namang narinig sa mga sinabi ko na hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Na yung pananampalataya ay walang bunga. Yes or no? Oh, sumang-ayon ka nga sa akin eh, na yung yung bunga ng pananampalataya, mabubuting gawa. At sumang-ayon ka rin na yung kaligtasan sa pamamagitan, napapakita yan sa pamamagitan Time na, bro. ng Time na, bro. pananampalataya. Time na, bro. Sinakayunan mo nga ako eh. Time na, bro. Time na, bro. So, dako tayo sa rebuttal ng ating negative. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Pastor Jeramil. Hindi sila magkasundo. Sabi ni Jeff T. Orieta, medyo naglibog akong ulo kay Bro Eric. Shoutout po kay Emi Alfonso, tanong, yung mabuting gawa ba ay makikita ba sa ligtas? Shoutout din kay Elmer Chavez, ang pananampalataya daw ang nagpapakita na siya ay ligtas, pero inaamin niya naman na ang pananampalataya ay hindi makikita. Eric, you're so confused. Ang confusion mo ay bunga yan ng pagiging anti-osas mo. Shoutout din mga kapatid dito kay Kawagaro Teos, pambihira na sagot. At okay, tuloy-tuloy tayo dito, Brother Brian. Your time start now. Okay, so sa nakikita ko dito, mga kapatid, meron siyang kinokontra na hindi ko tindig, ano? Kinokontra niya kasi, pinapalabas niya doon sa kanya na ako daw ay tumatalon, no? Tumatalon. No, kumbaga dapat nasa pananampalataya muna ako bago ako pumunta sa gawa. Okay? Pero naiintindihan naman pala niya, agree naman pala siya na parehas kami na yung mabuting gawa ay bunga ng pananampalataya. 'Di ba? Agree naman pala kami pareho doon eh. Inacknowledge naman pala niya eh. So bakit ko pa i-emphasize na ang mabubuting gawa na bunga ng pananampalataya ay gawa ng mga ligtas? Bakit ko pa i-emphasize yun? Parehas naman pala kaming naniniwala na yung mabubuting gawa ay bunga ng pananampalataya. So nag-a-assume siya ng isang bagay na hindi ko tinitindigan. So ina-assume ko kasi, no, na ang kanyang papatunayan ngayon, meron pang ibang patunay na ligtas ka. Okay? Kasi understood naman pala niya na ang mabubuting gawa ay bunga ng pananampalataya eh. Oh, so natural sa tao na ligtas, naggumawa siya ng mabuti. Bakit? Sumasampalataya eh. Sumasampalataya siya eh. 'Di ba? So anong sinasabi ng aking kausap na gigibain ko daw 'yun? Bakit ko gigibain 'yun? Pares nga kami ng unawa doon. 'Di ba? Pares nga kami ng unawa doon. Ngayon, una-una, hindi ako yung nagpasok ng pananampalataya doon. Siya ang nagpasok kasi kanina sa kanyang rebuttal. Ang labas, ako yung nagpasok ng pananampalataya. So, siya po ang nagpasok sa kanyang presentation, mga kapatid. Okay, so pupunta ako dito sa mga point of agreement namin at kung saan humantong, no, yung ano namin. Una-una, nag-agree kami parehas na ligtas ang aming pinag-uusapan. Okay, pangalawa, agree kami pareho na ang mabubuting gawa ay bunga ng pananampalataya. Okay? Hindi porket hindi ko mini-mention, no, is hindi ganoon ang aking paniniwala. Nag-a-assume kasi siya. Okay, natural. Saan ba magmumula ang mabuting gawa? Saan magmumula 'yon? Ang pinag-uusapan namin ligtas. 'Di ba? Di natural sa pananampalataya dahil given na yung mga ligtas ay sumampalataya. 'Di ba? Oh, ngayon nag-agree kami parehas na yung gawa pala ay bunga ng pananampalataya at yung gawa pala ay nakikita. So meron lang kaming disagreement sa point ng ang tawag dito ng good works na sinasabi niya. Okay? Kasi sa akin mga kapatid, no, yung sinasabi ko kanina, ito off topic to, wala na to sa topic nung kaninang pamantanong niya eh. No, yung sinasabi kong simultaneous is actually indirectly sinasabi niya. 'Di ba? Sabi niya ang sumampalataya ay ibubukan niya yung bibig niya. Ay, sabi, gawa 'yun eh, no? Gawa ng tao 'yun. No, pero yung gawa na tinutukoy ko mga kapatid, hindi ito para maligtas yung tao. Ang tinutukoy ko yung manifestation ng kanyang internal faith. So merong gawang nakikita sa kanya. So indirectly, sinabi niya ang nakikita lang yung muestra.
So magkaiba kami ng definition ng gawa eh. Kaya nga sabi ko hindi kami magtatagpo. Saka iniwas ko na doon. Kasi kahit anong tanong ko sa kanya, hindi kami magtatagpo. Kasi iba yung gawa ng tinutukoy niya, no? At iba yung gawa ng tinutukoy ko. Iba kasi yung good works doon sa tinutukoy kong gawa na pagsasalita, mga kapatid. So magkaibang gawa sa akin yun. Pero parehas na gawa sa salita, no? Yung tinutukoy. Isang same word kasi ang ginagamit doon eh. Work or gawa. Pero magkaiba po yan. So bilang negative, mga kapatid, no? Kukontrahin ko sana yung stand niya na hindi sa mabubuting gawa. Ano ba yung pinaka main topic namin? Papatunayan niya, nandito yung ano namin eh, pinag-uusapan namin kasi baka ma-mix ko yung mga words eh. Kapag na-mix mo ang mga words, sabi dito, hindi ang mabubuting gawa ang nagpapakita na ligtas ang tao. Okay? Pero doon pa lang sa first cross ko, mga kapatid, na sa mga sagot niya, lumabas talaga na yung mabubuting gawa ay nagpapakita na ligtas ang tao. 'Di ba kasi ang ligtas yung gumagawa ng mabuti. Kaya siya gumagawa ng mabuti kasi ligtas siya. Kung ano pang ang term na ginagamit niya, sabi niya, sumusunod ka kay Kristo dahil ligtas ka. Yung pagsunod ba, hindi nakikita yon? Hindi ba gawa yon? Gawa yon, nakikita yon. So, saan ko ba nakikita yon? Sa ligtas. No? Ngayon, binabanggit niya yung mga Muslim, may binabanggit siyang mga Hindu na mabuting gawa. Hindi naman general ang topic namin. Ang general namin, yung tao na naligtas Kristiyano. Okay? Hindi talaga basihan ang mabubuting gawa para yun ang maging dahilan para maligtas ka. Hindi, mga kapatid. Very specific yung topic na pinag-uusapan namin. Bakit ka napunta kung saan-saan? Di ba? So, pwede yung maging dalawa lang eh. Hindi ka ligtas, gumawa ka para maligtas. Ligtas ka, gumagawa ka dahil ligtas ka. So, dalawa lang ang pwede nating puntahan dyan. Pero napunta siya kung saan-saang relihiyon, no? So, dito mga kapatid, malinaw, doon sa first presentation niya, lumihi siya kasi unang-una, inassume niya, no, na yung aking unawa, gagawa ka para maligtas. Which is, hindi yun ang aking stand. Hindi ako kumasa dito sa debate namin para patunayan yun kasi hindi ko naman paniniwala yun. Una-una, against ako dun na gumagawa ka para maligtas. Ang aking paniniwala, yung ligtas gumagawa ng mabuti. At yung mabubuting gawa na yun, nakikita yun. Nag-agree naman pala siya. So ano pa tong pinagtatalunan namin? No? Ang sabi niya, sinortcut ko lang. Wala namang problema kung shortcut ko eh. Ang problema, yung unawa ko. Ang unawa ko ba, yung mabubuting gawa, hindi bunga ng pananampalataya? Unawa ko yun eh. Anong problema niya ngayon kung i-shortcut ko? 'Di ba? Sana bago ang debate, kinarify niya sa akin. Brad, yung mabubuting gawa ba na hinahamon mo sa akin, yan ba'y bunga ng pananampalataya? Of course, sasabihin ko sa kanya, yes. O di sana wala nang debate ngayon, 'di ba? Kung nilinaw niya, no? So, yun lang ang gusto kong bigyang emphasis Napatunayan ko bilang negative na yung mga ligtas, no? Tinulungan ako ni Pastor Eric na patunayan yung negative. Kasi yung mga ligtas, no, gumagawa ng mabuti. Yung mabubuting gawa nakikita sa mga ligtas, no? At ang mga ligtas, no, wala siyang kaisipan, wala siyang nais na gumawa siya ng masama or kasalanan. Kaya nga sinasabi ko, ang natural na gusto ng mga ligtas, gumawa ng mabuti, lumakad sa kalooban ng Diyos, lumakad ng may katwiran. No? Pero hindi ibig sabihin perfect sila. 'Di ba? Nagkakasala pa rin. Okay? Pero ang pinupunto natin sa topic na 'to, yung mga ligtas, ang nais ng puso nila, ang gawa nila na nakikita, mga kapatid, ay mabuti. Okay? That's it. Yun lang. Yun lang yung negative natin doon. Wala nang paligoy-ligoy pa. Kung saan na napunta, mga kapatid, no? Pero salamat sa sa kausap ko si Pastor Eric dahil sa cross pa lang pumabor na siya sa akin. So either linawin niya na hindi niya pala naintindihan yung kanyang hamon, no? Or aminin niya, mga kapatid, na okay, tama si Pastor Brian at ako yung mali. So, okay, wave ko na 'yon. Brother Rasha, wave ko na. Okay, so dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Pastor Eric, 10 minutes. Your time start now. Okay, so binanggit mo kanina na hindi basihan ang gawa na ligtas ka. Tama o mali? Mali, wala akong sinabi na gano'n.
Ang sabi ko, hindi ang gawa ang nagliligtas. Pero kapag nakikita ang mabuti sa'yo, yun ang nagpapakita na ligtas ka. Yun ang sinabi ko. Hindi yung eksaktong tanong mo. Okay, so naitanong ko kasi sinulat ko eh. No? So, nag-iba siya. So ngayon ito tanong natin. No? Okay. Inaamin mo ba na ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi gawa? Yes po, yes po. Okay. Okay. So kung inaamin mo na ikaw ay ligtas, so ano yung ipinapakita doon? Na sinasabi mo na naligtas ka sa pananampalataya at hindi sa gawa. So, nailigtas ka sa pananampalataya at hindi sa gawang mabuti. So, doon ba sa salita mong yan, ano ipinakita mo doon? Ano yung pinatunayan mo doon? Na naligtas ka sa gawa o ligtas ka sa gawa o ligtas ka sa pananampalataya? Ano ipinakita mo sa dalawa? Pili ka. Okay, ang pinakita ko sa dalawa is yung naligtas ako sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi nga, point of salvation ang pinag-uusapan. Okay, wala tayo dun sa punto na yun eh. Ang punto natin, mga ligtas na. Ngayon, kung ligtas ka na, ano ba nakikita sa'yo? Masama or mabuti? Okay. Sabi mo, hindi masama, kundi mabuti. So, mabuti ang So, nakikita. salamat sa pag-amin na ikaw ay ligtas. Ipinakita na ikaw ay ligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ngayon, no? Sa pag-amin mong ito, no, na ikaw ba, ano, nauunawaan mo ba talaga yung topic na ang topic natin na ipatutunayan ko, no, na hindi ipinapakita o na ipapakita ng gawang mabuti na ikaw ay ligtas. Nauunawaan mo ba talaga o hindi? Yes, naiintindihan ko na ang pinag-uusapan is yung mga taong ligtas na hindi yung point of salvation kung kailan naligtas. Okay? Ang tanong, yung mabubuting gawa ba ay nagpapakita na ang isang tao ay ligtas o hindi? Sabi mo, hindi sa mabubuting gawa eh. Tapos sa cross naman, sa mabubuting gawa. So, nakakalito. Next question. Okay. Sabi mo ngayon, no, na nauunawaan mo. Ngayon, nung sinabi ko sa iyo kayo narito, tinanong ko, na yung pananampalataya, ang nagpapakita dito, na ligtas ka. Paano mo nauunawaan ngayon na sinasalisi mo? Ang sagot mo. Anong tanong niya doon? Anong tanong mo doon, Pastor? Yung tanong ko, paano mo, sabi mo nauunawaan mo? So, Paano ipaliwanag mo mo sa daw amin, paano mo nauunawaan na yung ating topic na ang tao ay hindi ipinapakita na ikaw ay ligtas sa pamamagitan ng gawa. Ngayong inamin mo naman ngayon sa aming mga pakinig na napapakita na ikaw ay ligtas doon sa pananampalataya na ikaw ay ligtas dahil nga sa pananampalataya ka naligtas. So, linawin mo ngayon yung stand mo talaga dito. Okay, una-una ang aming topic ay pinag-uusapan namin yung mga ligtas na. So hindi na kami doon sa point na kung kailan Objection, naligtas. Mr. Ligtas na. Moderator. Objection. Should proceed, bro. Eric? So, paulit-ulit siya sana ililigtas. Hindi naman yun ang tinatanong ko eh. Napakalayo eh. Hindi naman ako, Mr. Moderator, nagtanong na ililigtas. Kundi ligtas na eh. Huwag siyang bumali sa ililigtas pa lang. Okay. So, ano ulit yung tanong, bro? Paulit, bro. Okay, so malinaw yung tanong. Sabi niya kasi, no, tinanong ko siya nung una na sa pananampalataya, inamin niya na siya'y ligtas. Ligtas eh. Hindi naman iniligtas o iniligtas. Ligtas nga eh. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, sabi ko, naunawaan ba yung topic na hindi sa gawa na nakikita o na ipapakita na patnayan na ikaw ay ligtas? Kasi inamin mo na sa pananampalataya pa lang pala, iligtas ka. Yun ang napakalinaw. Okay, so ang pinakatanong dito, naunawaan mo ba ang topic, Pastor Brian? Sasagutin mo ba or counter-objection mo na? Counter-objection muna kasi malinaw naman yung sinabi niya na, sabi niya ipaliwanag mo sa mga audience. So pinapaliwanag ko. Okay. Yun ang sagot niya, yung sinabi niya kanina, ipaliwanag ko daw. Okay. So Okay, so pinapaliwanag ganito. ko. Pagpaliwanag kasi, open-ended question naman yon. So anything na sasabihin niya dyan, yan talaga yung sagot niya. Brother Brian, proceed ka bro. Naunawaan mo ba daw? Yes po, naiintindihan nga namin. Okay, una-una, hindi namin pinag-uusapan yung point. Siya kasi ang paulit-ulit papunta sa pananampalataya eh. Siya ang naghahalo ng pananampalataya eh. Hindi naman namin pinag-uusapan yung point of salvation kung kailan naligtas. Kundi, yung mga ligtas ba na ito, ano yung nakikita sa kanila? Mabuti ba or masama? Nag-agree na siya, sabi niya eh, ang mabubuti ang nakikita sa ligtas. Next question. Next question. So, ano ay pinapakita ng mabubuting gawa? No? Ito ba'y bunga ng pananampalataya? O ito ay dahil niligtas ka o ligtas ka? Ano yung pinapakita sa dalawa?
Bunga daw ng faith or Okay, ito'y bunga ng pananampalataya. Yung mga mabubuting gawa ay bunga ng pananampalataya kasi nga ligtas nga. Ang ligtas, mga kapatid, yung may masamang gawa ay hindi yung bunga ng pananampalataya, mga kapatid. So, ang ligtas, may pananampalataya and then may mabubuting gawa. So ngayon, tatanungin ulit kita. Sinabi mong yan, sabi mo pananampalataya. So ano ang unang nakita? Yung gawa ng pananampalataya mo, bunga ng pananampalataya mo, o ikaw ay ligtas? Ano sa dalawa? 10 seconds. Hindi nga nakikita yung pananampalataya. Ang nakikita yung bunga ng pananampalataya. Paulit-ulit siya. Ano ba yung nakita yung pananampalataya? Hindi nga nakikita yon. Ang nakikita yung mabubuting gawa. Ito ang nagiging Next question. problema sa'yo. Akala mo, ipinapakita yung literal Question, nakikita, bro. kundi yung nagpapatunay. Question. Question. Okay, ipinakikita o pinatutunayan, na? Yan bang mabubuting gawa mo ay pinatutunayan nito na ikaw ay merong pananampalataya o bunga ng pananampalataya? Oo, hindi. 10 seconds, no? Ay, wala akong paniniwala dun sa mga sa sinasabi niya. Kasi unang-una, ang affirmative is hindi pagpapatunay, kundi pagpapakita. Ano ba yung natural na nakikita sa ligtas? Yung mabuting gawa. Hindi wala akong sinasabi na nagpapatunay yan na yan ay ikaw ay ligtas, kundi nagpapakita na ikaw ay ligtas. Nakikita sa gawa. So, Next nakikita question. sa gawa, sabi mo ngayon, sa pananampalataya. No? So, ipinakikita ba ng pananampalataya mo, no, na ikaw ay ligtas dahil sa sa pananampalataya mo? Oo, hindi. Oo naman. Okay. Kung pananampalataya ang focus ng tanong mo, yun talaga ang dahilan kung bakit ako naligtas. Pero ngayong ligtas na ako, gumagawa ako ng mabuti. Okay. So, salamat sa pag-amin ulit na paulit-ulit. Ngayon, no, nung gumawa ka ngayon ng mabuti, no? So, ibig sabihin, pinatutunayan at pinakikita ito ng iyong pananampalataya. Tama, mali? Yung mali. Yung gawa ko kasi baliktad. Sabi niya yung pananampalataya ko nagpapakita ng gawa ko na mabuti. Hindi nga nakikita yung pananampalataya eh. Nakikita yung gawa. So yung gawa ko nagpapakita ng pananampalataya ko. Yun ang focus ng kanyang tanong, pananampalataya eh. So ulitin ko ulit Next yung question. tanong. Ang topic ba natin dito, no? Na yung pananampalataya ay hindi nakikita o nakikita o yung pinakikita ng mabubuting gawa na hindi kaligtas. Ano ba yung topic sa dalawa? Wala po sa dalawa. Nasa dalawa. Ang topic natin is papatunayan mo hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa nakikita na ang isang tao ay ligtas. So wala dun sa dalawang tanong mo, Pastor. Okay. Next So question. ngayon, inamin mo na hindi, no? So ibig sabihin, umaamin ka na yun yung topic natin. Kasi yun ang sinabi ko eh, na hindi ipinapakita ng mabubuting gawa na ligtas ka. So ngayon, no? Yung bang salita ay gawa? Oo, hindi. I-qualify mo yung salita. Linawin ko ano ba yung salita na tinutukoy niya? Sinabi? Okay? Sinalita. Ngayon, pwede mo sabihin gawa yon na yun ay action ng tao. Kaya nga sinasabi ko, Mr. Moderator. Wait. Section mo na. Bro. So, categorical, huwag siya magpaliwanag. Okay. So, ang ano dito, bro, kala ko sumasagot si Brother Brian. Oh, sumasagot siya. Or clarification ba? Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Pero, since nag-object ka naman, tama, no? Bro Brian, magka-clarify ka ba before ka or... sige, paulit niya yung tanong niya para ano natin. So, Paulit. so, yun bang salita Yun bang salita? ay gawa? Oo, hindi. Okay, so nagpaliwanag ako doon, di ba? Yung Mr. hindi. Moderator, Dapat- objection, sagot mo na siya ng ano. Hindi muna daw. Hindi nga, 10 seconds nga yung ginagamit yung papaliwanag Ano natin. sinabi? 10 seconds, proceed. Okay. Yung salita, depende yun. Ano ba yung salita? Nabasa mo? Sinabi? Kaya nga sabi ko, i-qualify mo, ano ba yung salita? Action. Kung sinabi, action ng tao, yun, pwede mo i-classify as gawa. Pero hindi ito yung gawa Next kung bakit tayo question. naligtas. So, ang tinutukoy ko, yung sinalita mo. Ha? Yun ba'y gawa? Oo, hindi. 10 seconds. Ano ba yung 10 sinalita na tinutukoy mo? Ano ba yung salita na tinutukoy mo? Baka lahat ng sinasalita ko, yun ang tinutukoy mo. Ano ba ang specific na salita ang tinutukoy mo? Next question.
So, kay malinaw naman, paulit-ulit tayo, no? Yung salita na tinutukoy natin, kaya na pinag-usapan natin, no? Na sa pamamagitan na ipinahayag ng iyong bibig, no? Kung ipahayag ng iyong bibig, na ang Kristo'y Panginoon, maliligtas ka. So, yun ba'y gawa? Oo, hindi. Oo, yun ay gawa ng pananampalataya. Pero hindi ito yung gawa na tinutukoy nga ni Pablo na hindi sa pamamagitan ng gawa kayo naligtas. Kaya nga sabi ko, magkaiba tayo ng unawa dyan sa gawa na pinag-uusapan eh. Kaya nga nag-move on na ako doon eh. Nag-focus na ako sa 10 topic. minutes time. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang second part ng ating debate. Dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Pastor Brian Badao at mahuli si Pastor Eric. Pero bago yan, shoutout kay Emmy Alfonso. Walang aamin na may nalilito, ipupuntos na mali ng pagkaunawa, pwede pa. Shoutout din kay Elmer Chavez. Eric, affirmative ka pero ang dalawang pinagpipilian mong tanong ay wala mismo sa paksa na itatayo mo. Confused. Shoutout din kay Jeff T. Orieta. Dapat kasi maunawaan ano ba ang mabuting gawa na dapat mahayag sa atin. Shoutout din dito mga kapatid kay Mario Siranila San Diego. Hi, ano ba namang laban yan? Ang liit na bagay. Shoutout din mga kapatid kay Pastor Jeramil Amlon. Appear na lang, pareho pala kayo. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at 5 minutes final conclusion, Pastor Brian Badao. Bilang negatibo na hindi ang mabubuting gawa ang nagpapakita ng naligtas ang tao. Your time start now, Pastor. Okay, so ganito lang kasimple yan mga kapatid, no? Na napakinggan niyo naman doon sa affirmative natin, no? At sabi nga ni Brother Jeramel, mag-appear na lang kami. So, in short, mga kapatid, nag-agree siya sa akin as negative. Ako, malinaw na kumukontra ako sa kanya. Pero siya malinaw na nag-agree sa akin. No? Sana ito makita ito ng mga audience, ha? Malinaw siya nag-agree sa akin. Ganito lang kasimple. 'Di ba? Ang pinag-uusapan namin una-una ang topic namin, ligtas. Parehas kaming agree diyan. Okay? Ngayon, yung ligtas na ito, ano ba yung nakikita sa kanyang gawa? Mabuti or masama? Sagot ng affirmative, mabuti. 'Di ba? Ngayon, ang kinokontra niya lang doon sa mga napag-usapan, ang kinokontra lang niya, tumatalon daw ako parang tipaklong. Buti naman yung pagtalong ko lang ang parang tipaklong, hindi ako mukhang tipaklong, ano. Hindi ko na binabanggit yung yung pananampalataya bago mapunta doon sa gawa. Okay? Mga kapatid, ang linaw na nga, nag-agree kami na yung pinag-uusapan is yung ligtas. So given na yung ligtas ay sumasampalataya. Hindi na namin pinag-uusapan kung paano siya naligtas. Hindi yun na kami pinag-uusapan eh. Paulit-ulit siya doon. Paikot-ikot siya doon na hindi yun ang topic namin. Ang topic namin, ano bang nakikita sa taong ligtas? Ligtas na yan. Ligtas na yan. Save, English, past tense. Ano yung nakikita sa kanya? Mabuti or masama? Diba? Gusto niya pa i-emphasize, kumaga, sa kanyang, sa sinasabi niya, tinatanggal ko yung pananampalataya. Tapos napunta kagad ako sa gawa. No? Yun ang assumption niya, yun ang problema. Okay? Kaya nga malinaw na sinabi na nga natin, yung gawa mga kapatid ay bunga ng pananampalataya. So bakit niya pa akong pipiliting i-emphasize yan? 'Di ba? Ngayon, ano ba nangyari mga kapatid? Napatunayan natin na yung ligtas, okay, ano makikita sa kanya? Mabubuting gawa. Yung ligtas, ano po yung ginagawa niya? Mabuti. 'Di ba? Yun. Kahit na tanggalin ko, sabihin natin, hindi ko banggitin yung pananampalataya mga kapatid. In short, yung mabuting gawa, ginagawa ng ligtas. At yung ligtas, gumagawa ng mabuti. Ang tanong, yung mabuti ba na yan ay nakikita? Sabi ni Pastor kanina, nakikita eh. Kasi yung kanina, ito, kanyari, tinanong ko siya, ligtas ba siya? Sabi niya, yes. Yan bang pagsamba niya at yung pagsisimba niya at yung pagtatanggol niya ng katotohanan, yan ba'y mabuting gawa? Sagot niya, yes. Ang tanong, yan bang mga sinagot niya na yes sa mabubuting gawa ay nakikita? Ang sagot ay yes. So ang tanong, yung mabubuting gawa ba ay nakikita doon sa mga taong ligtas? Yes. Di ba? Yan ang negative position ko. Ang kanyang affirmative position, papatunayan niya na hindi sa pamamagitan ng gawa nakikita na ang isang tao ay ligtas. No? Yun eh. Pero sa negative ko, papatunayan ko, kukontrahin ko yon na ang nakikita sa mga ligtas ay mabubuting gawa. So, kayo na mga kapatid, napakalinaw.
tinulungan eh. Wala nga kahirap-hirap yung negative ko kasi tinulungan. Doon pala sa first cross, tinulungan na ako ni Pastor Eric eh. Kaya nga, di ko alam. Salamat Pastor Eric sa ginawa mong pagtulong sa akin na tindigan yung negative. So, yun lang siguro, Brother Rasha, yun yung ating conclusion. At dako tayo mga kapatid sa final conclusion ng ating affirmative. Sa kanyang pinatutunayan mga kapatid na, hindi ang mabubuting gawa ang nagpapakita na ligtas ang tao. Pastor Eric, your time start now. Yes, gaya nga natin sinabi natin, hindi nga mukhang tipaklong, no? Nagmumukhang tipaklong nga lang, no? Yan ang problema niya eh. Lahat ng sinabi ko, sinang-ayunan niya, binabaliktad niya eh. Sabi niya, nag-a-assume ako, pero siya ang nag-a-assume, no? Kaya nga lahat ng sinabi ko, kita mo yung sagot niya, kinokontra niya mismo ang sarili niya at nahuhuli siya sa sarili niyang bibig. Ulitin niya yung debate, huling-huli siya eh. So, ano yung sinasang-ayunan ko? Ang sinasang-ayunan ko, yung sinang-ayunan niya sa akin, na yung mabubuting gawa, bunga ito ng pananampalataya. Ang ginagawa niya, tipaklong, tumatalo muna sa ligtas, kaya nahuli ko siya eh. So, tapos ang laban. Kung nga pala ng pananampalataya eh, hindi pinag-uusapan na ligtas ka, kundi doon pala sa bunga ng pananampalataya mo. No? So, dumidirect agad siya doon sa ligtas. Kaya sabi niya, naligtas naman doon siya sa pananampalataya. O, yun pala naman eh. Niligtas ka na sa pananampalataya mo, so anong mangyayari? Anong ipinakikita ron? Ano ipinapakita ng mabubuting gawa mo? Eh, yung bunga ng pananampalataya mo. Sabi niya, hindi rin nakikita ang pananampalataya kasi ang naging kaisipan niya, yung hindi nakikita, yung Diyos, hindi nakikita pananampalataya mo. No? Pero ipinapakita ito, no, sa pamamagitan ng pananampalataya, yung salita mo na ako'y nananampalataya, si Kristo buhay at binangon. Pananampalataya, sabi niya gawa daw eh. Simple lang ang gawa na eh. Ang aral nito eh. Kaya nga sabi ko, saan nakikita na yung salita ay pananampalataya? Sabi niya, buka ng bibig. Eh, paano kung sarado bibig mo, pero sumasampalataya ka? O, di ba? Yan ang problema sa mga ganitong tao, no? Yan ang nagiging problema. So, lahat sinang-ayunan niya. So, hindi lang pinino to eh, no? Hindi lang pinulbos, inabo pa eh. Kasi lahat ng sinabi ko, sinang-ayunan niya. At hindi niya napatunayan na yung pananampalataya pala, no, na sinasabi ko, no, na ito'y pinapakita nito na yung mabubuting gawa mo. Sinang-ayunan niya nga ako. Ang nagiging problema lang sa kanila, saan nakikita ba yung pananampalataya? Kasi ang naging problema nito, yung ipinapakita, ito yung pinatutunayan ng pananampalataya. No? Pinatutunayan ng pananampalataya mo yan eh. Kaya ka nga gumawa, hindi ka tatakbo sa kaligtas ka. Kaya kasi ko tipaklong ka eh. Doon ka muna sa pananampalataya kasi ito yung nagpapatunay, no, na ikaw ay ligtas, hindi yung gawa mo. No? Hindi yung gawa ang nagpapakita. Yan ang kontra namin na hindi niya natibag, kundi sinang-ayunan niya ako na yung pananampalataya pala ang nagpapakita na ligtas ang tao. Kasi ngayon, inaano niya lang, kinoconfuse kayo na ang tanong niya, nung ikaw ba kay Kristo, ligtas ka? Oo. Gumagawa ka ng mabuti? Oo. Di sa mabuti ka, dahil ligtas ka, napapakita ng gawa. Yan ang problema. Yan ang problema. Hindi naman natin pwedeng kontrahin yun dahil nung ligtas ka, talaga namang gagawa ka ng mabuti. Kaya lang, ito'y bunga ng pananampalataya mo. No? Hindi pinapakita dito yung gawa mo, no? Na ikaw ay ligtas o pinatutunayan na ikaw ay ligtas dahil sa mabubuting gawa mo. Walang ganyang aral at wala siyang napatunayan kundi sinang-ayunan niya ako. No? Ang saayon niya sa akin, na yung pananampalataya talaga, yun ang nagpapakita. Yun ang nagpapatunay na ikaw ay ligtas. Hindi yung yung mabubuting gawa ang nagpapakita ng ligtas ka. Hindi ganon. Hindi ganun eh. So, doon siya na-confuse, no? Doon siya nalito. Akala niya, ang pinag-uusapan namin, yung nakikita, yung perseng oy, gumagawa ka, nakikita ng mata ko, gawa, yan. Yun yung nagpapakita. Hindi ganun. Ang atin, yung pinatutunayan ng pananampalataya, yung mabubuting gawa, ipinakikita o pinatutunayan na yung mabubuting gawa ay bunga ng pananampalataya. Hindi ito pinatutunayan na ligtas ka o ipinakikitang ligtas ka. 1 minute. Yan ang nagiging problema, no, sa pagkaunawa. Kahit sa topic pa lang, wala na eh. Bagsak na, hindi pala maunawaan yung topic. No? Hindi pala maunawaan, kaya salamat sa pagsang-ayon mo, Brother Badaw, no, na inaamin mo na naligtas ka sa pananampalataya, ipinakita na pananampalataya, ligtas ka, hindi gawa.
Hindi talaga gawa eh. Namin niya kanina yan eh. Kaya nga nagkalito-lito na siya ron eh. So sinang-ayun niya sa lahat ng sinabi ko, sinang-ayunan niya. Bago pa lang ako nagsalta bilang affirmative, sinang-ayunan niya na. No? So yung tanong niya na lang, nakala parang sabi niya, parang sinang-ayunan mo, hindi, stand ko na yun eh. Ba't kita sasang-ayunan? Stand ko na yun. Hindi ka nasasang-ayunan, stand ko yun. Nalito ka lang. No? Ang naakala mo, yung ipinakikita para baga ang dating, to see is to believe, o nakita ko, hindi. Hindi ganun ang usapan, kundi pinatutunayan to, no, na pinakikita ng pananampalataya, no, na ng pananampalataya na ligtas ka, hindi sa pamamagitan ng gawa na Time. pinakikita. Yun ang Okay, talaga. so dito nagtatapos ang debate natin mga kapatid at before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang magpasalamat sa ating audience mga kapatid at doon sa mga 192 nag-comment. Pastor Eric, mauna ka, Pastor. Oh yes, okay. Salamat sa pagkakataong ito kahit na medyo busy at walang bulay-bulay, no? 4 na buwan, 3 buwan, naipagtanggol pa rin natin yung katotohanan. Salamat sa Diyos unang-una dahil sa katwiran ito na ipinagkaloob po sa atin para tindigan yung katotohanan, para maliwanagan yung mga kaisipan na nalalabo o nabubulagan, no? Kasi itong topic na ito, napakahalaga ito bawat punto eh, no? Bawat punto, bawat hinihimay mo kung bakit nagkaganon ba at nagkaganto. So, salamat sa Diyos, no, nahimay po natin to at salamat, no, na sumang-ayon po sa atin, no, ang ating kaibigan sa atin po mga sagot at stand. Ganun din sa ating kapatid, Brother Rasha, pagpalain ka ng Panginoon na patuloy na nagagamit ang iyong platform. At sa ating kaibigan, no, si Pastor Badaw, no, na isang maginoong kausap at wala namang naging issue ng sigano o naman panglalait, wala naman di ba? So bato lang to ng mga salita na para maging yung ating usapan. So sa kapayapaan, totally yan. Ito yung 100% na payapa yung ating pag-usap. So God bless. Pagpalain kayo ng Panginoon maging sa mga nakikinig, no? Sa atin po sa nakikinig sa platform na ito, sa live na ito, pagpalain din kayo ng Panginoon, negatibo o positibo man ang mga komento. God bless po. Okay. Thank you din, Pastor Eric. Dito tayo kay Pastor Brian, bro. Salamat, bro. Okay, maraming salamat unang-una siyempre sa Panginoon for another opportunity na makapaglahad tayo at ipagtanggol siyempre kung ano yung alam nating tama. Kasi everyone can claim naman na sila ay tama naman mga kapatid. So nasa mga audience na yan kung paano nila titimbangin. Salamat din Brother Rasha for this opportunity na lagi mo nagagamit yung platform. At again, salamat din kay Pastor Eric dahil naging maayos yung debate namin. Dahil nga sabi ko sa mga audience, ganyan lang si Pastor Eric sa comment, pero sa debate, okay naman yan. So, yun lang. God bless po sa ating lahat. At yung audience na nababasa ko sa comment, akin sapat na yun para sila mismo ang nagtitimbang kung talaga bang nakatindig yung affirmative, no? So, sila na bahala dyan. So, yun. God bless kay Pastor Eric. God bless kay Brother Rasha. At God bless sa ministry mo, Pastor Eric. Okay. At salamat sa Diyos. Okay. Rasha TV gusto din magpasalamat sa ating lahat ng naniniwala pa din sa ating pagmomoderate mga kapatid. Kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Nandito si Pastor Eric at sabi nga niya matagal daw siyang nagpahinga sa dito din si Pastor Brian, lagi-lagi naman to at available din siya sa kanyang sariling page mga kapatid o profile, so you can visit him. Kasama si Pastor Eric din. So mga kapatid, meron tong dalawa na own na paglalahad, so nakatag naman yung pangalan nila dyan. Pwede kayo magsuri, magtanong at maghamon nga at pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-usap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform mga kapatid. So mga kapatid, please subscribe yung ating YouTube channel dahil itong debate na ito ay ma-upload doon. Rasha TV pa din, i-search nyo lang. At pakipollow na lang ako sa aking Facebook para tuloy-tuloy tayo mga kapatid sa araw-araw na debate dito sa aking platform. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Alright. Salamat. Thank you, salamat. bro. Thank you. Salamat pa sa Eric. Hey, Brother Rasha, may debate ka pa eh. Mamaya na sige, God bless.